Sa mga bayan na madalas mabaha, mga tahanan ay laging nababasa. Ang mga tao'y umaasa sa proyekto ng gobyerno. Flood control, sabi nila, pag-asa ng maraming pamilya. Ang pondo'y inilaan para sa dikit kanal, para protektahan ng mga bahay at bukid na mahal. Ngunit ang ilang mga pinuno'y sariling interes ang inuna. Kinurakot ang pera, iniwan ang bayan sa paghihirap na walang hanggan. Kahit maangkin mo ang sanlibutan ng kayamanan, kung mawawalan ka ng buhay at wala kang Kristo sa puso, wala itong halaga. Bulalang at useless lang. Ang tunay na kayamanan ay nasa pag-ibig ni Jesus. Pera ng bayan, pera ng mga dukha, hindi dapat gamitin para sa sariling kasiyahan. Manalig tayo sa Diyos, siyang tunay na pag-asa. Iligtas ang sarili bago pa huli ang lahat. Mga bata'y nag-aaral sa basang silid-aralan. Mga magulang naghihirap para makakain araw-araw. Ang pondo'y dapat na para sa kanilang kaligtasan, ngunit napunta sa bulsa ng mga taong walang konsensya. Sinabi ng Biblia, huwag kang mangahas na magnanakaw. Ang pera ng iba'y hindi dapat ipaglaro. Ang kayamanang makukuha mo sa maling paraan, hindi ka mapapaligaya. Bunga lang ito ng kasamaan. Kahit maangkin mo ang sanlibutan ng kayamanan, kung mawawalan ka ng buhay at wala kang Kristo sa puso, wala itong halaga. Bulalang at useless lang. Ang tunay na kayamanan ay nasa pag-ibig ni Jesus. Pera ng bayan, pera ng mga dukha, hindi dapat gamitin para sa sariling kasiyahan. Manalig tayo sa Diyos, siyang tunay na pag-asa. Iligtas ang sarili bago pa huli ang lahat. Ang tunay na yaman ay hindi makikita sa salapi, kundi sa pag-ibig, kabutihan at pananampalataya sa Diyos. Magbago ka na bago pa huli ang lahat. Tanggapin mo si Kristo at makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kung maangkin mo ang sanlibutan ng kayamanan, pero mawawalan ka naman ng buhay, ano ang makukuha mo? Sinabi
Jesus, ito'y katotohanan. Manalig ka sa Kanya, iyan ang tunay na daan.